Sa ilalim ng saligang batas ng Pilipinas, hindi sapat ang akusasyon, hindi rin sapat ang galit o malakas na opinyon. Para ma-impeach ang isang pangulo, kailangan ng dalawang bagay, form at substance. Ngayon, isang mabigat na paratang ang inihain laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na di umano'y pinakidnap ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at na ang aksyong ito raw ay isang culpable violation of the Constitution. Ngunit ang tanong, ang salitang kidnapping ba ay may bigat sa batas o isa lamang itong political label? Mayroon bang malinaw na utos, may nilabag bang due process, at higit sa lahat, may sapat bang ebidensya upang sabihing nagkaroon ng culpable o sadyang paglabag sa konstitusyon? Dahil sa impeachment, hindi intensyon ang hinahatulan kundi konstitusyonal na pananagutan. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-EDOX at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Sa gitna ng mainit na usaping political sa Pilipinas, isang issue ang muling umalingaw-ngaw, ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na inuugnay sa umano'y pagpapahintulot sa pagdukot ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ano ba talaga ang nangyari? At saan nagmumula ang paratang na ito? Ano ang pinagmulan ng issue? Ang lahat ay nagsimula ng ilabas ng International Criminal Court o ICC ang pahayag na si Rodrigo Duterte ay fit to stand trial, isang legal at medical na pagtatasa na nagsasabing may kakayahan siyang humarap sa proseso ng korte. Kasunod nito, muling nabuhay ang usapin kung paano at bakit napunta si Duterte sa kustodiya ng ICC. Dito pumasok ang alegasyon na di umano'y pinayagan o pinahintulutan ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkuha kay Duterte, bagay na tinawag ng ilang grupo at individual bilang kidnapping o pagdukot. Ano impeachment complaint laban kay BBM? Dahil sa alegasyong ito, isang impeachment complaint ang inihain laban kay Pangulong Marcos Jr. sa House of Representatives. Isa sa mga pangunahing paratang na nilabag umano ng Pangulo ang konstitusyon at soberanya ng bansa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan o hindi paghadlang sa aksyon ng ICC laban sa dating Pangulo. Mahalagang linawin, ang impeachment complaint ay hindi hatol at hindi automatikong pagtanggal sa pwesto ng Pangulo. Ito ay isang political at constitutional process na dumaraan sa masusing pagsusuri ng Kongreso. Nasaan na ang proseso ng impeachment? Sa kasalukuyan, ang impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos Jr. ay tinanggap ng House Justice Committee bilang sufficient in form. Ibig sabihin, kumpleto ang dokumento, ngunit hindi pa napapatunayan kung may sapat na batayan sa nilalaman o ebidensya. Ang susunod na hakbang ay ang deliberasyon kung sufficient in substance pa ang reklamo, kung may legal at factual na basehan para ito ay iakyat sa plenaryo ng Kamara. Kung sakaling pumasa, saka pa lamang ito maaring humantong sa impeachment trial sa Senado. Issue ng pagdukot, legal ba talaga? Ang terminong kidnapping ay isang salitang legal na may tiyak na kahulugan sa ilalim ng batas penal. Sa ngayon, walang korte, lokal man o internasyonal, ang nagdedeklara na ang pagkakaresto o paglipat kay Duterte sa ICC ay isang krimen ng kidnapping. Ang paggamit ng salitang ito ay political framing at opinion, hindi pa isang legal na konklusyon. Sa legal na pananaw, ang pangunahing tanong ay hindi kung masakit o kontrobersyal ang nangyari, kundi kung may nilabag bang batas, konstitusyon o due process. Ano ang posisyon ng Malacanang? Ayon sa Malacanang, iginagalang ng Pangulo ang proseso ng impeachment bilang bahagi ng demokrasya. Nilinaw rin ng administrasyon na ang pamahalaan ay hindi miyembro ng ICC at anumang naging aksyon ay bahagi umano ng umiiral na legal at diplomatic process. Sa madaling salita, itinatanggi ng Pangulo ang alegasyon na siya ay sangkot sa anumang illegal na pagdukot. Bakit mahalaga ang isyung ito? Mas mabagal, mas mabigat ang boses. Ang isyung ito ay hindi lamang tungkol kina Marcos at Duterte.
Ito ay tungkol sa mas malalaking tanong. Hanggang saan ang kapangyarihan ng isang pangulo? Ano ang papel ng internasyonal na hustisya? At paano pinoprotektahan ang soberanya at due process sa gitna ng global accountability? Sa isang bansang malalim ang pagkahating opinyon, ang impeachment complaint ito ay sumasalamin sa patuloy na tunggalian ng politika, batas at kasaysayan. Sa video na ito, hindi tayo sasabay sa ingay. Susuriin natin ang batas, hihiwalayin ang emosyon sa ebidensya, at sasagutin ang pinakamahalagang tanong. Ang paratang ba ng kidnapping ay may form at substance o isa lamang itong akusasyong babagsak sa harap ng konstitusyon? Sa huli, ang impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr. ay nananatiling hindi isang hatol. At ang alegasyon ng pagdukot ay isa pang isyong kailangang timbangin, hindi sa ingay ng social media, kundi sa liwanag ng batas at ebidensya. Sa isang demokrasya, ang katotohanan ay hindi minamadali. Ito ay hinahanap, sinusuri, at pinatutunayan. Para sa iyo, kailan nagiging kidnapping ang isang aksyon sa mata ng batas? Sa tingin mo ba may form at substance ang alegasyon para ma-impeach si BBM? Comment respectfully. Facts over noise. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox TC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.